Hello again mga ka-Israel. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang topic po na how to ride a motorcycle at night. Magkapareho ba ang pagra-ride ng motorsiklo sa araw kaysa sa gabi? So pag-usapan po natin. So panoorin mo ang video na ito hanggang matapos para marami kang matutunan. Pero bagong lahat, introduction muna tayo. Let's go. Good morning, good afternoon everyone. This is Pastor Man. So tayo po ay pupunta ng Cavite. Kakaiba ngayon kasi hapon po tayo nagbalak pumunta. So dahil hapon nga po tayo bumiyahe ay in-expect po natin na tayo po gagabihin sa daan. Kaya nga po ang atin pag-uusapan ay how to ride a motorcycle at night. Siguraduhin po natin na tayo handa sa atin pagmumotor kapag tayo po ay ginabi. 2 hours later. So magkaiba po kasi ang factor ng daytime riding sa nighttime riding. Kaya nga po kinakailangan pag-aralan po natin ito. So let's go! So the usual dinaanan po natin from Pila, tayo po ay nagbaybay po ng Bae, Victoria, Los Baños, Calamba, Cabuyao, at tayo po ay papasok po ng Eton para po sa Santa Rosa Silang, Tagaytay exit. Later that same evening. At ginabi na nga ho tayo bago tayo makarating sa atin pong final destination. Kung inakala mo na madali po ang mag-ride during night time, ay panoorin mo ang video na ito at magugulat ka. Kagaya po nito. Sa totoo lang, sa gabi may mga sasakyan na nagka-counterflow, bukas ang nakasilaw na headlight. Early the next morning. So dahil sa kinakailangan po nating agad ng pila, ay madaling araw pa ay tayo bumiyahe na uli pabalik po ng Laguna. So bagamat ang ilan sa mga video nito ay madaling araw na, and yet ay gabi pa rin ang ating presentasyon po dito sapagkat napakadilim pa ng alas 4 ng umaga. Alright, that's right. Alright, so nanay. So matapos po na manalangin para tayo gabayan ng Panginoon, ay tayo po ay gumayak na at nag-ride na sa umaga na yan. 4:28 in the morning. Dahil nga po pinag-aralan po natin ay patungkol po sa how to ride a motorcycle at night, ay binigyan po natin ng acronym ang salita pong night, at yun po ang ating tatalakayin sa video po na ito. Yun. So sa pagsisimula po na ating ride, dahil wala po pumapasok ang mga bata at nasa vacation time pa at panahon nito, ay nakita po natin na konti pa lang ang bumibiyahe ng ganitong oras po ng umaga. Good morning everyone. It's Pastor Man, early in the morning ride, going back home. Okay, so umpisa na po natin ang ating pong pag-aaral. Una po ay yung letrang N. Ang ibig sabihin po ay need to prepare. Ano ba yung mga bagay na kailangan po natin i-prepare pag tayo po ay bibiyahe at abutin tayo ng gabi? Siyempre, una po yung ating pong mga motorcycle. So sa ating pong preparasyon ng motorcycle, meron pong tinatawag na T-clocks. Yan, letter T means tire and wheels. So check natin po yung hangin at gulong. Letter C is control. Lahat po ng mga switches, titingnan po natin. Mga brake lever, sisilipin po natin. And letter L means light and electricals. Headlight natin bago tayo malis. Baka busted na pala yung headlight. May hirapan tayo pagdating ng gabi. At yung mga electricals pa, kung tail light ay hindi nagana, signal light, so napakalago niya. Then letter O means oil and fluids. So ating sasakyan basically, lahat naman po may langis, pero yung fluid, so fluid po sa brake. Kung ang ating po mga motor ay radiator type o oil cooler, then chassis and chains. So chassis
Siyempre tinitingnan natin ano. So and change ano kung hindi po scooter ang gamit nyo at di kadena. At then stand, napakahirap po sa motor na sira po yung stand, sinisilip din po yun. So yun ang bahagi ng preparasyon para sa motorcycle. Alright. Alright. Siyempre yung rider at OBR. So kailangan po natin mag-prepare physical, mental at spiritual. Physical kasi kagaya po ng ginawa ko, tumingin muna ako sa McDo at chinig ko kung talagang nakalock po yung aking helmet. Ganun din naman kung meron tayong OBR. So yung ating po mga gamit, yung ating po mga sapatos, yan, chinecheck ko yan at pinaghahandaan po yan. Mental, ganun din ano, kasi kinakailangan pagka tayo nag-ride, wala tayong ibang iniisip, kundi nakapokus tayo sa ating pagra-ride. And also spiritual. So ginagawa po natin every time na tayo po yung magra-ride, sa umpisa pa lamang mananalangin at pagkatapos magpipray din para po yung ating spiritual ay naka-inline sa ating pong pagra-ride na tayo po'y maasa na tayo gagabayan ng ating Panginoon. And letter I means inability to see at night. Opo, sadyang meron disadvantage po ang mag-drive o mag-ride po sa gabi. So ilan po sa mga suggestion na dapat po natin gawin ay siyempre una po ay drive slow. Opo, hindi mo kailangan magmadali o magbilis kapag gabi. Kagaya po nito na pagka tayo po yung sobrang bilis, makikita po natin yung truck na malaki na nag-U-turn, delikado po yan. Marami pong nababangga sa mga ganyang sitwasyon. Yun, meron truck na nagmanibra. Pangalawa, put an extra light sa iyo pong motor. Halimbawa, kagaya po na aking kilapit na mini driving light. Nagbigay po ito ng extra liwanag sa aking pong dadaanan to the point na hindi naman po makakasilaw sa aking pong mga kasalubong. Pangatlo, so minsan po kasi ay makakadaan po tayo sa mga lubak-lubak ng daanan. Wala tayong ibang choice kundi daanan ito. Tres Martires. So, pang-apat na masusuggest po natin ay don't overtake. So, be a defensive driver o rider. Kasi hindi mo lang kailangan laging nag-overtake. At kung kailangan mo mag-overtake ay siguraduhin mong kaya ng makina ng iyong motor at meron kang kakayanan na gawin ito sa tama. Then, letter T stands for time management. Opo, kailangan alam mo yung oras ng iyong pagbiyahe kung ikay gagabihin. Kaya una, if possible, plan your trip at daytime. So, ride early. So, be back early. So, syempre, pupultak mo rin ang iyong motosiklo para dun sa area na kung saan ay walang ganong gasoline station ay pagkagabi, mahirap po maghanap. Pwede rin gamitin po ang iyong Google Maps sa iyong cellphone at ilagay po sa night mode para po medyo madilim at hindi ganong masilaw sa mata. Siyempre, pagka walang signal o naubos ang data mo, manalangin ka pagkatapos magtanong ka ng tamang direksyon. Lord, please guide me, Lord. Ano mo ipahutol? Labas dito? Amadeo. Tapos Tagaytay na. Okay naman po dumaan na. Ayos na. Thank you po. Well, in case na kinakailangan mong bumiyahe ng gabi, ay may lang mga bagay na dapat mong tandaan. Una, stay focused on the road. Pangalawa, watch out for potholes and other obstruction. Pangatlo, gamitin mo yung liwanag ng mga nauulang mga sasakyan sa unahan mo para maging advanced light mo yan sa iyong pagbiyahe. Amadeo, Tagaytay. Then last, letter E stands for extra effort and extra careful. Siyempre pagkagabi, iba siyempre talaga yung biyahe. Kaya maging extra careful tayo at lagyan natin ng extra effort ang ating pumagamit. Alright, so tanong tayo, mahirap maligaw. So dito po sa letter E ay magkakaroon tayo ng extra effort by being visible as possible. Paano kung gagawin? Una, use reflectorized dress. Kung kailangan medyo light color ang gamitin po natin, lalo na puti. Pangalawa, use light color helmet, kagaya ng ginagamit ko po na puting helmet. Pangatlo, use reflective vest or gloves ano. So yung reflected vest ay usually kaya nga mga maraming rider na nagpapagawa po ng personalized noon. And also you can use reflective balaklava kagaya ng aking ginagamit.
And napaka-advantage po ng malaki ang gas tank po natin, ano, kasi kagaya po ng nangyari po sa atin, 2 bar na lang, medyo naghanap tayo ng gasolinahan, and finally, biyaya ng Panginoon, nakakita po tayo para mapka-full tank. Unleaded meron? Full tank mo? Barya lang? Oo, walang problema. Gano'n ka barya ang gusto mo? At habang nagpapagas ka, ay medyo mag-inat-inat ko muna sa gasoline station para magising nga yung mga dugo. At syempre, pagkabago ka sa pinuntahan mo o gabi, hindi mo ganong alam yung area, ay pwede ka lamang magtanong sa mga gasoline boy. Oo, yan. May pag gano'n, di ba? Alabas mo sa may Santa Rosa area na. O, pag gano'n, ano? Okay. Torsibo. At syempre, sa bawat trade po natin, ay hindi natin nakakalimutan na mamigay po tayo ng mga Bible at ng mga sticker para po sa ating po mga gasoline boy at agad din sa mga rider na na-encounter po natin. Nanonood ka ba ng YouTube? Nanonood ka ng YouTube? Yung sticker. Bigyan mo rin yung kasama mo ng kahera. Gusto mo mag-shoutout? Meron kang kaibigan na gusto i-shoutout? Shoutout kay Paolo P. Paolo P. Okay, sige. Ano pangalan mo, bud? Emard po. Ha? Emard. Okay, sige. Ayan. Panoorin niya ha. Subscribe ka ha. And now let's go to our Bible meditation this time. And our verse is found in John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ano ibig sabihin nito? Tatlong bagay tungkol sa mga talata po nito. Una, we are in total darkness without the Word of God. Sabi po ng aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang Diyos ang salibutan po nito, si Satanas, ay binulag ang mga mata na walang pagkakilala at paniniwala sa ating Panginoong Kristo. You see, man without the knowledge of God is a total darkness. Mahirap po mag-ride sa dilim na wala pong liwanag, walang ilaw ang motor, walang ilaw ang paligid, walang ilaw ang lansanan. Ano po mangyayari? Mababangga ho tayo. Ganun po ang buhay na wala sa ating Panginoong Kristo. Then number 2 is, men love darkness rather than light. Opo, mas gusto po ng tao na namumuhay sa kadiliman kaysa sa liwanag po ng salita ng Diyos. Sabi po ng Bible, it is natural tendency to live to sin than to live for God. Kaya sabi po ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon. Romans chapter 3 verse 10. Kaya nga lahat tayo makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At panghuli, men need to receive Christ for salvation. Opo, sapagkat ang sabi po ng Bible sa ating talata, I am the light of the world. Yun ang po sabi ng ating Panginoon Kristo. He that would follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya nga po sabi ng Bible na si Kristo po ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaya nga kaibigang rider to OBR, magsisi ka na yung kasalanan bago dumating ang kamatayan sa iyong buhay. Alam niyo, isang araw ang ating pong paglalakbay sa lupa po na ito o sa mundong ito ay matatapos na. Bago dumating ang araw na yon, naway tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Now, it's shoutout time. Shoutout po sa ating mga bagong subscribers, Healthy and Balance, Lawrence Patrick Tamayo, Clark V, BNJ, Pangarap Kong Rides, Robbie Gomez, Good the Best, Romal Bahal, Kapuso Tayo Link, CEO Jobon USA, Hans Luis Feliciano, Andrew Glopado, Sunny Galban, and to all our 2,853 subscribers. Salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating pong channel. God bless to all. Hello guys, good morning. Ngayon ay papunta ng Santa Maria. Meron pong second pre-seminar po, yung MMSB. Special shoutout po sa ating po mga kasama sa Modern Classic Bikers Laguna. Shoutout po sa inyo lahat. So, maya konti, ay ando na kami. So, nasa bayan po tayo ng pila. Papakilala ko ba yung mga kasama ko? Yun. Ayan, so Chantel, kaway-kaway, Chantel. Yun, salamat. Okay. Ma'am, kaway-kaway. Ayun, barista mo to. At yung service. See you again sa next po natin pre-seminar. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos.
Ride safe with prayers. To God be the glory. Again, to Ulis Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.